In this video, we will visit the mystical gem of South Cotabato, which is the Lake Cebu Seven Falls. Bibisitahin natin ang Hikong Alo, at ang Hikong 20. Susubukan din natin mag-zipline sa pinakamataas na zipline in the entire Southeast Asia. So, anong inihintay nyo? Let's go! After nga namin sa pinakasikat na Lotus Farm ay napag-decide na ang next na spot na susubukan namin or bibisitahin namin ay ang Seven Falls dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Dito nga ay nagbabayad po kami ng entrance fee, ayan, para sa sasakyan. While on the way, may nakita rin kami dito ang bilihan ng mga pasalubong or souvenirs like t-shirts, keychains, ref magnets. Dito na nga ay nakarating na kami sa entrance ng Lake Cebu Falls. Dito nga sa may arko, bigla kami may nakitang unggoy. So, na-amaze ako kasi yung unggoy lang nila dito ay pakalat-kalat. So, nakakita ko ng isa, and biglang naging dalawa, hanggang sa nakakita ko ng tatlo. Seven Falls, Hiko, wala dalawa. Ay, tatlo. Kung kayo ay taga Baguio, kapag hihinalaan nyo na entrance ito ng Mines View. So, para siyang Mines View feels nung nandun kami sa entrance ng Lake Cebu. Sa kadahilan ng may mga nagtitinda na rin ng mga parang ihaw-ihaw, ayan, mga pagkain, at pababa rin yung kalsada dito. Kaya para talagang nasa Baguio lang kami sa mga oras na ito. ₱10. Dito yung sa baba. Papunta doon. Pabalik niya naman. Pabalik niya naman. So, di ba sa baba? Sabi ko sa'yo? Sa baba tayo. Dito nga'y pakalat-kalat lang yung marang nila, samantalang sa mga ibang lugar ay napakamahal ng marang at napakahirap na maghanap ng marang. At yan na nga, mga around 2 minutes to 3 minutes walk lang mula doon sa pinagbabaan namin papunta doon sa first falls natin bibisitahin, which is the Hikong Alo. Bukod sa tatlong lawa, sikat din ang Lake Cebu sa 7 talon nito. Isang serye ng mga patak ng ilog sa kahabaan ng mayayabong na kagubatan sa bundok. Pinangalanan pagkatapos ng bilang ng mga talon na magkakaugnay, ang talon ay kumukuha ng tubig nito mula sa lawa. 2 lang ang nag-access, yung iba wala pang access trails. Ang unang waterfall, kung tawagin nila, ay isang black type ng waterfall dahil sa malaking lawa na nagpapakain dito. Ang mabilis na pag-agos at pagbagsak ng tubig mula sa 40 talampakan sa itaas ay ginagawang mapanganib ang pagtawid sa ilog malapit sa plunge pool nito. At ito ngayon ang nakikita natin, yan ang Hikong Alo.
Pagkatapos nga namin sa Higong Alo ay dadiretso na kami upang subukan ng pinakamataas na zipline dito sa Southeast Asia. Dito na nga sa kanilang zipline, kailangan mo munang mag-register at mag-sign ng waiver. Kung makikita nyo dito, okay pa kami. Pero kabado yan lahat. Literal na sa puso o dahil sa... And this is it, pansit. Ayan na. Patawa-tawa lang ako dyan, pero kinakabahan din naman ako dyan. Dito nga sa kanilang zipline, kapag ikaw ay under 50 kilograms, it is advised na meron kang katandem. So if you are 50 and above, pwede yung solo ka lang mag-zipline. Video Leo. Video ata. Bawal ngalay. Bawal ngalay talaga. Oh, 1, 3, 4, banding, ready to review. Ito na nga, ito ang pangalawang zipline.
Pagkatapos nga naming ma-experience ang dalawang zipline dito sa Lake Cebu 7 Falls, amin naman ang pupuntahan ang pangalawa sa falls na pwede nating makita at masubaybayan. Ang ikalawang talon ay isang uri ng plunge. Ay tunay na marilag na may taas na higit sa 100 talampakan. Kahit sa malayo, ang taglagas ay kahanga-hanga. Ang napakaliit na tributary ay halos hindi mahalata, ngunit ang mga agos at ang pagbagsak ng tubig mula sa taas ay sadyang nakakamangha. Nakakaloka rin ang lokasyon nito. Mukhang talagang nakaukit ito na parang bunganga sa gilid ng bundok na may iba't ibang patong ng bato na kumakatawan sa mga oras ng geological na malinaw na nakahanay sa overhang. Sa 80 talampakan, mararamdaman mo pa rin ang mga lamig na ambon mula sa magulong tubig sa plunge pool. Kung kabilang ka sa mga hindi mahilig mag-trek, maaari mong tingnan ang falls sa pamamagitan ng zipline sa taas ng 700 metro mula sa isang punto patungo sa isa pa. Makikita mo ang kahangahangang tanawin sa ibabaw ng first waterfall hanggang sa fifth waterfall. Para bumalik, kumuha ng 400 metrong zip mula fifth waterfall hanggang second waterfall. Sa mga oras nga na ito, wala kaming ibang masabi kundi napakaganda talaga ng pangalawang falls na aming nakita na ito. Halos yung bumabagsak na tubig ay napupunta na sa amin.
Pagkatapos nga namin na-explore ang Lake Cebu 7 Falls, ay nabili na kami dito sa tindahan ng mga souvenirs. Yan, napakarami nilang tinda dito. Halos kumpleto lahat, magmula sa malong, t-shirts, ref magnets, mga bracelets, mga pitaka na gawa mismo nila. So kung kayo may balak na pumasyal sa Lake Cebu 7 Falls, dito na kayo kay ate bumili ng mga souvenirs ninyo. And to wrap up this video, it was such a great experience and memory visiting Lake Cebu. Isa ito sa hindi ko makakalimutan na travel ko. Sabi nga nila, ang pera pwede mo pang kitain, pero ang oras hindi mo na maibabalik. Kaya habang kaya mo pang gawin, ang mga gusto mong gawin, gawin mo na. So thank you guys for watching and supporting this YouTube channel. I will see you on my next one. God bless and peace out.